Dear Lady Love TV, Love Obsession with a Billionaire. Tunghayan na po natin ang ika-6 na bahagi. Sino si Ava? I was appalled to hear that name from Yel's lips. Nakakatanda na ba siya? I look at her eyes. Wala pa rin ang apoy na madalas kong makita sa mga mata niya. Kapag nababanggit ko ang pangalan ni Ava, ngayon ko naiintindihan ang galit sa mga mata niya tuwing sinasabi ko noon ang pangalan ng ex-girlfriend ko. Nagsiselo siya dahil mahal niya ako. Matagal ko siyang tinitigan at nag-iisip kung ano ang dapat kong sabihin sa kanya. Hindi niya pwedeng malaman kung sino si Ava. Hindi pa panahon. Umiling ako. She's, one of the girls he used to be jealous of. Wika ko. Kumunot ang noo niya. And she's also Judah's sister. You know, my friend. Lalong kumunot ang kanyang noo. Muli ay umiling na lang at hinawakan ng kamay niya. Huwag mo nang isipin kasi hindi naman siya importante. Kunwari nagkibit balikat ako. Magsayaw na ulit tayo. Ayoko na. Mahinang usal niya. My guts tell me that I should be really furious to that Ava. Umiling-iling pa siya. Napasabunot naman ako sa sarili ko. Kung pwede lang patayin ang instinct niya ay ginawa ko na. Hindi ko naman alam kung paano sasabihin sa kanya na hindi dapat siya maniwala sa instinct niya dahil kahit nag-aano pa katotoo yon ay ayokong paniwalaan niya yon. Nag-aya nang umuwi ang babaeng pinakamamahal ko. Wala naman akong nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Tahimik na siya habang pauwi kami. Nang makarating kami sa bahay ay nakita kong naroon na ang sasakyan ni Alex. Huminga ako ng malalim at kinapa ang crowning jewels ko sa ibaba. I knew whatever I do, babayagan niya pa rin ako. Si Alex ay parang kapatid ko na. No scratch that. He was my brother. Hindi man kami magkadugo ay magkapatid na kami. Minahal siya ng mga magulang ko na parang tunay na anak. At ako naman ay mahal ko siya bilang tunay na kapatid. Siya lang ang kasama ko. Siya lang ang madalas na pilit umiintindi sa akin. Madalas ay nag-aaway sila ni Lino dahil sa akin. Alex would always choose my side, and Alex would always look after me. Pumasok kami sa bahay. Naamoy ko ang mabangong halimuyak ng adobo. Nasa kitchen siya at malamang nagluluto. Alam niyang paborito ko ang adobo. Inaya ko si Yela sa kusina. Nung una ay atubili siyang sumama sa akin, pero nagawa ko siyang kumbinsihin. I was right. He was cooking, at hindi lang yon. Kasama niya si Lino. Bumaling sila sa amin. Naningkit ang mga mata ko nang makita kong nagliwanag ang mukha ni Lino nang makita niya yung babaeng kasama ko. Hi, miss. Napasimangot ako sa narinig ko. Nakita ko naman yung confusion sa mga mata ni Yela. Baby, ikaw yon. Ikaw yung tinatawag niya. Yun yung tawag niya sa'yo kahit bago pa man tayo ikasal. Mabilis na wika ko. Pasimple akong lumapit kay Lino para birahin siya sa tagiliran. Aray, reklamo niya sa akin. Pinanlakihan ko siya ng mga mata. Nagulat ako nang hampasin ako ni Alex ng kawali sa ulo. Pakaramdam ko ay nakakita ako ng mga bituin. Oh, I heard Yela says. Napatingin kaming tatlo sa kanya. Hindi nagtagal ay napalitan ng amusement yung pagkabigla niya. Pagkatapos ay tumawa siya ng malakas. Natigilan naman ako. I had never heard her laugh like that. Napansin ko na kapag tumatawa siya, ay lumiliit yung mga mata niya. May dimple siya sa pisngi, pagkatapos ay nag-snort pa siya ng konti. He laughed sounded like heaven, and I wondered why I had only heard that now. Yela, why don't you go upstairs and rest? Tatawagin ka na lang namin kapag okay na. Ako ang tatawag, presenta ni Lino. Tanga, inis na wika ko. Ako yung tatawag sa kanya. Alright, Yela said. She smiled again. I get the point. Masaya siyang tumalikod at umakyat sa itaas. Inis namang hinarap ko ang dalawa na magaling na kaibigan. Pero nagulat ako nang hampasin ulit ako ni Alex ng kawali sa mukha. Si Lino naman ay tawa ng tawa. My God, I exclaimed. Magbaril na lang tayo. Gago ka kasi. Babayagan kita. Sigaw ni Alex sa akin. Umatras ako nang makita kong aakma siyang babayagan nga ako. Masakit pa rin yung parteng yon.
Ayoko. Nanlalaki ang mga mata ko. Ano ba kasing ginagawa niyo dito? Wala naman kasi akong dapat na ipaliwanag. Dapat nandun ako kina Azul at nanggugulo. Kaya lang, wala naman sila ni Lay. Pinagpalit na talaga ako ni Azul kay Lay. Kaya kami na lang ni Alex ang nandito. Si Alex ay hinampas din ng kawali si Lino sa mukha. Muli ay napamura si Lino at ako naman ang tumawa. Huminga ako ng napakalalim. Kung tutuusin ay nakakamiss din yung halos araw-araw kaming magkakasama. Wala si Judas. Wala rin si Azul. Kaming tatlo lang ni Lino at Alex. Minsan hinihiling ko na sana sugurin ulit kami ng kalaban para makasama ko ang mga kuya ko. I miss the guys. Pero seryosong usapan. Hanggang kailan ba magagawa to? Hindi mo ba naisip na sa bawat kasinungalingan mo, lalo lumalaki yung kasalanan mo kay Yela? Tanong sa akin ni Lino. Kinuha niya yung tenedor at sinimulang papakin ng adobo flakes ni Alex. Alam kong tama yung sinabi niya. Palagi namang siya yung tama sa mga bagay na to. Kung tutuusin, siya at si Azul yung panganay. Ako naman yung bunso. Kaya lang, kahit nasubukan kong gawin na itama yung mga mali ko, hindi ko pa kaya. Gusto ko muna makabawi sa kanya. I wanna hear her laugh again. I wanna see her happy face. Noon kasi kung hindi siya nakasimangot ay nakukunot naman yung noo niya. I felt like I never made her happy. Gusto kong baguhin yon. Isa pa, kapag hindi ka nagtino, kapag bumalik yung alaala niya, she will hate you more than itself. And you can never change that. Dagdag pa ni Alex. Lahat yon ay alam ko. Pero ayokong sabihin kay Yela yung totoo. Hindi pwede. Magpapakabait na lang ako ng husto at ipapakita sa kanya yung pagbabago ko para mapatawad niya ako sa oras na bumalik yung alaala niya. I knew that it's not that simple, but I would try my hardest. Gutom lang kayo. Kumain na tayo. Tinawag ko yung kasambahay at pinaghain na siya. Umakyat naman ako sa silid namin ni Yela para tawagin siya. Upang sabay-sabay na kaming kumain. Nang pumasok ako sa silid ay natagpuan ko siya nakaupo sa gitna ng kama at may tinitingnan na litrato. I cleared my throat. She looked at me. Ipinakita niya sa akin yung larawan. Napangiti ako. It was our picture. Nakayakap siya sa akin habang ako naman ay nakaakbay sa kanya at may hawak na baso ng beer. That was taken after her graduation. Nag-celebrate kami kasama yung ate niya. Kailan to? My hair is so beautiful. Mahinang wika niya. Tumabi ako sa kanya at kinuha yung litrato namin. Itinalikod ko yon upang ipakita sa kanya yung sinulat niya sa likod. April 1, 2005. Suck it. Ang ganda ko. Tumawa ako nang mabasa ko yung nakasulat doon. Back then, Yela liked taking pictures of us. But she just stopped and I didn't even bother asking her. Wala lang naman sa akin noon, but now, I wanted to ask her, Yela, why did you stop taking our pictures? I did. Why? Parang nakakalokong tanong niya sa akin. Napailing na lang ako. Hindi nga pala niya ako masasagot ng tama dahil kahit siya ay hindi niya alam. And I just smiled at her. Hinaplos ko yung pisngi niya. Then, I found another picture. Wika niya. Tiningnan ko yon. Nanlaki yung mga mata ko nang makita ko yung mukha ni Ava. It was her in the photo, and she was smiling. Tanda ko yon. Iyon ay noong magbakasyon kami sa Amerika at naupo kami sa Central Park. I took her picture for remembrance and that was one of the happiest days of my life. Who is she? Kinuha ko yung picture at nilukot yun sa kabinet kung saan. Wala, just someone. Tara, kain na tayo. Kinuha ko yung kamay niya at inaya siya pababa. Kumakabog yung dibdib ko. Hindi niya pwedeng malaman ang tungkol kay Ava. Hindi pa sa ngayon. I didn't want her to be vulnerable than she already was now. So, lalo akong hindi aalis sa tabi mo. Nakita kong magikik na lamang si Daniel matapos niyang isubo sa akin yung niluto niyang spaghetti. Seryoso yung ekspresyon na mukha ng babae. I felt like I don't know him at all. Sana ako? Sa tagal namin magkakilala ay ngayon ko lang nalaman na marunong siya magluto at napakasarap pa. I'm liking this vacation. We were having a vacation. Nasa Barbados kaming dalawa. Ang sinabi niya ay regalo niya yun sa akin. Dahil nakagraduate na ako ng college at cum laude pa.
He kissed my cheeks. Halika na at kumain na tayo. After this, we'll go skinny dipping. Sinabayan niya ng kindat ang sinabi niya. Natawa lang ako at sumunod sa kanya na kumain. I was only wearing my bikini and he was half naked. Naka-trunk siya and he looked so good. Nang maupo kami ay hinaplos ko yung tattoo niya. It was a tattoo of a bunch of rose and a skull. It was nice to see. Gumapang yung kamay ko sa biceps niya. Subuan mo ko. Utos ko sa kanya. And he obliged. Daniel, how long have you been friends with your friends? Tanong ko. He smiled again before putting food into my mouth. For the longest time. Ako muna yung nagkakilala at si Alex, tapos nakilala namin si Judas sa school, then si Azul na kaaway ko noon dahil kay Ava, and then Lino. Met Alex and the rest is history. Ava na naman. Kapatid ni Judas si Ava. Sabay-sabay na napaubo ang mga kalalakihan sa harapan ko matapos kong sabihin yung mga salitang yon. Napatingin sa akin si Daniel. Si Lino naman ay nakanganga sa akin. Habang si Alex ay titig na titig lang. Napatango ako at binalingan ko sila. Tama diba? Kapatid ni Judas si Ava. Tahimik lamang yung mga kasama ko. You remember her? I asked Daniel, and he cleared his throat. Oo, di ba sinabi ko sa'yo kanina? Hindi. I have a feeling that she's more than that. Mas may mahalaga pa siyang role sa buhay ko. Hindi ko ba siya best friend? Biala, he called me. Baby, she's not your best friend. Natulala ako. Alam ko talaga na mas may akmang definition pa si Ava na yon. Umiling ako at saka pilit na pinagana yung utak ko. Pero wala naman akong ibang maalala kundi yung skinny dipping namin ni Daniel. And I remembered how he made love to me while eating spaghetti and how he made love under the stars in one of the private pools in the resort that we stayed in. We went there after my graduation. I said, I look at him. You made love to me while eating spaghetti. Alex, gago. Kumuha ka ng popcorn. Maganda to. Porn. Gago. Narinig kong tinura ni Alex kay Lino. I was feeling overwhelmed. Hindi ako makapaniwala na natatandaan ko si Daniel. Natatandaan ko yung pakiramdam ko nung kasama ko siya. Natutup ko yung kamay ko sa aking bibig. I remember that I love you. Wika ko. Oh my God, we made love in the balcony that morning. Tapos saan pa? Napakalibog mo, Daniel. Late ka na natuloy tapos malibog ka pa. Shut the fuck up. Sigaw ni Daniel kay Lino. Binalingan niya ako. You love me? Nararamdaman ko ngayon na oo nga at mahal ko siya. Tanda ko yung pakiramdam. Masaya ako kapag kasama ko siya. Alam ko na ngayon na yung vacation namin na yon ang isa sa pinakamasayang yugto ng buhay ko. I was smiling. I was feeling overwhelmed. Yes, I think I do. And I think I still do. Napatawa ako. Bigla ay natatahimik ako. Naroon na naman ang pakiramdam na hindi masaya, na kailangan kong lagyan ng bakod yung sarili ko. And there's that unwanted feeling again. Nagbuntong hininga ako. Hinawakan niya yung kamay ko. Shh! Yal, baby. Tawag niya sa akin. Makinig ka dun sa parte ng isip mo na nagsasabi na mahal mo ako because that's what matters the most. You love me and you are loved. I want you to feel love, baby. He kissed my bare shoulder. I will always cherish you and take care of you. Sinungaling. Naubo si Lino pero iyon ang narinig kong sinabi niya. Napatitig ako sa kanya. Bakit ginaganyan mo si Daniel? Parang naiinis naman ako. Hinaplos ni Daniel ang balikat ko. Bitter lang siya kasi wala siyang forever. Si Alex naman kulang sa sex. Natatawang wika niya. And I just smiled. Ikaw, kulang ka din sa sex? Inosenteng tanong ko. I will have lots of that. When you get better and maybe we can have kids now. Gusto mo yun, di ba? Tanong niya sa akin. I nodded. I wanted so much to have kids. Parang iyon na lang yung kulang sa aming dalawa. Hinaplos ko yung mukha niya pero nanigas ako nang bigla akong parang may naalala. I saw myself holding a pregnancy test kit with 2 lines. I remember the feelings of being happy and sad and confused. Naalala kong nag-aalala ako nun kung sasabihin ko sa kanya. Napahawak ako sa ulo ko. Daniel, look. Yala, okay ka lang ba?
Oh my God, I was pregnant.